Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. At si Prinsesa Blanca ay napatingin sa hindi kalayuan. Nakikita niya nga ang isang sundalo na nakasakay sa unahan ng karawahe at kinokontrol ang pagpapatakbo sa kabayo na may hila-hila sa karawahe. At maya-maya, ang isang sundalo ay nakarating na sa harapan nila General Raiji at Prinsesa Blanca na may dala-dalang karawahe. At si General Raiji ay nagsalita at sinabi, "Bakit ang tagal mo kumuha ng karawahe na magagamit ni Prinsesa Blanca? Ano pa ba ang iyong ginawa?" Sabi ni General Raiji na nagkukunwaring galit. Nang marinig ito ng isa sa mga kasundaluhan, ito ay nagsalita at sinabi, "Paumanhin General Raiji, sa pagtungo pa lang kung nasaan ang mga karawahe ng ating mga kasundaluhan ay malayo mula dito. At namili pa ako ng medyo malaki-laki para maging komportable ang prinsesa sa loob ng karawahe habang tayo ay patungo sa kanyang kaharian. Prinsesa Blanca, patawarin niyo ako kung nagtagal ako," sabi ng isa sa mga kasundaluhan. Nang marinig ito ni Prinsesa Blanca, ito ay nagsalita at sinabi, "Sige na, maaari mo nang buksan General Raiji ang pinto ng karawahe. Gusto ko nang umalis dito at tumungo sa aking magiging kaharian," sabi ni Prinsesa Blanca. Nang marinig ito ni General Raiji, agad-agad itong kumilos at binuksan ang pinto ng karawahe at sinabi, "Maaari na kayong pumasok Prinsesa Blanca," sabi ni General Raiji. At, si Prinsesa Blanca ay agad na naglakad at dahan-dahan pumasok sa karawahe. At si General Raiji, ang mga kabayo na kanilang gagamitin na mga nakatabi malapit sa kanila ay naglakad ito patungo roon. At ito ay sumigaw at sinabi, "Sumakay na kayo sa mga kabayo. Tayo nang aalis," sigaw ni General Raiji. Nang marinig ito ng mga kasundaluhan, agad-agad silang kumilos at nagsisampahan sa likod ng kabayo. At si General Raiji ay sumenyas sa isang sundalo na nagpapatakbo sa karawahe na palakarin na ang kabayo. At si General Raiji ay tumungo sa unahan ng karawahe at ang lahat ay umalis na patungo sa magiging kaharian ni Prinsesa Blanca. Samantala, si Daryl ay maingat na sinusundan ang mga kasundaluhan ng lahing Engkanto, na may kasakasamang 2 lalaki na nagmula sa mundo ng mga tao na nakubkab ng mga lahing Engkanto. Sa pagsunod ni Daryl sa mga ito ng ilang minuto, at ang agwat ng layo kay Daryl ng mga kasundaluhan ng lahing Engkanto ay hindi kalayuan. At ang mga kasundaluhan at ang 2 lalaki na nagmula sa mundo ng mga tao ay pumasok sa isang malaking gate. Nakikita ito ni Daryl, at si Daryl ay napabulong sa kanyang sarili at sinabi, "Ang pinasukan ng mga kasundaluhan ng lahing Engkanto at ng 2 kalalakihan na nagmula sa mundo naming mga tao. Ito na ba ang kaharian ng lahing Engkanto? Kung saan nandun ang kanilang hari na si Haring Hari? At para saan ang mga bato na mga nakalagay sa isang karitela na hila-hila ng 2 kalalakihan na nagmula sa lahi ng mga tao?" Bulong ni Daryl sa kanyang sarili. At dahan-dahan ito lumapit ng maingat. At samantala, sa loob ng kaharian na pinasukan ng mga kasundaluhan ng lahing Engkanto at ng 2 kalalakihan na nagmula sa mundo ng mga tao, ang isang sundalo ay sumigaw at sinabi, "Kayong lahat, bilisan nyo ang inyong pagkilos. Ayusin nyo ang inyong mga ginagawa. Walang magpapahinga sa inyo hanggat wala kaming sinasabi. Maliwanag ba?" Sigaw ng isa sa mga kasundaluhan ng lahing Engkanto sa mga tao na nandun sa loob ng kaharian. Naabala sa kanilang ginagawa at pagkukumpuni ng kaharian.
At ang dalawa sa mga kalalakihan ay nagbulungan at sinabi, "Napakalupit talaga ng mga engkanto na ito. Sa mahabang panahon na pananatili natin sa kanilang mundo, hindi man tayo binigyan ng mahabang pahinga. Nagsisisi talaga ako na nagdesisyon ako na tumungo sa bundok na iyon. At hindi makinig sa mga sabi-sabi na may mga engkanto na naninirahan sa bundok na iyon." Sabi ng isa sa dalawang kalalakihan. Nang marinig ito ng isa pang lalaki, ito ay nagsalita at sinabi, "Huwag mo na pagsisihan pa iyon. Sa tagal ng panahon na natin dito na nakulong sa mundo ng mga engkanto, hindi na ako umaasa pa na tayo ay makakaalis dito. Walang ibang tutulong sa atin upang makaalis tayo sa mundo ng mga engkanto. At makalaya sa kabagsikan ng mga kasundaluhan na ito. Minsan naiisip ko na lang na sumuko at wakasan ang aking buhay. Dahil sa hirap na ating dinadanas sa mundo na ito. Ngunit, wala din saysay kung ito ay aking gagawin. At naisip ko na maswerte pa rin ako dahil ako ay nananatili buhay. At ang aking figure ay malakas pa." Sabi ng isa sa dalawang kalalakihan. At nakita ng isang sundalo ang hindi pagkilos ng dalawa at ang dalawa ay nag-uusap lamang. At ang isa sa mga kasundaluhan ay agad-agad na lumapit sa dalawa at ito ay sumigaw at sinabi, "Kayong dalawa, hindi nyo ba narinig ang aking sinabi? Na walang titigil sa pagtatrabaho upang magpahinga. Hanggat hindi namin sinasabi, kayong dalawa ay nais nyo bang suwayan ang aking mga sinasabi?" Sigaw ng isa sa mga kasundaluhan mula sa lahi ng mga engkanto. Nang marinig ito ng dalawa, sila ay nagulat, at ang mga ito ay nagsalita at sinabi, "Patawad, magpapatuloy na kami sa pagkilos at sa aming nakatalaga na trabaho." Sabi ng dalawang kalalakihan, at ang dalawa ay kumilos na. Samantala sa labas ng kaharian. At si Daryl ay maingat na pinagmamasdan ang gate ng kaharian. At ito ay napabulong at sinabi sa kanyang sarili, "Bakit ganito ang itsura ng kaharian na ito? Mukhang ito ay bago pa lang na magagawa. May mga parte sa kaharian na ito na dapat pang gawin. Nagkakamali ba ako? Hindi ba ito ang kaharian kung nasaan ngayon ang hari ng lahing engkanto na si Haring Harry? At bakit sila nagtayo pa ng isa pang kaharian? Para kaninong kaharian ito? Huwag mo sabihin sa mundo ng mga engkanto. Ay may ibang namumuno sa mga engkanto. At possible na dalawa ang kanilang hari." Sabi ni Daryl sa kanyang sarili. At si Daryl sa gilid ng mataas na pader na harang ng kaharian. Si Daryl ay may napansin na may butas na medyo kalakihan. At si Daryl ay nagpasyang maglakad patungo sa gilid ng pader. At sa ilang segundo na paglalakad ni Daryl patungo sa butas na mayroon ang gilid ng pader. Si Daryl ay maingat na dahan-daang sumilip. Sa pagsilap ni Daryl, laking gulat niya nang makita niya ang loob ng kaharian. Nakikita ni Daryl ang napakadaming kasundaluhan mula sa lahi ng mga engkanto. At maliban sa mga kasundaluhan, nakikita ng dalawang mata ni Daryl ang napakadaming bilang ng mga kalalakihan na nagmula sa mundo ng mga tao. At si Daryl ay napamura sa kanya sarili at sinabi, "Dim, ano, napakadaming kalalakihan na nagmula sa mundo naming mga tao ang nasa loob ng kaharian na ito. Ang mga kalalakihan na nagmula sa lahi naming mga tao, ay mga abala sa paggawa at pag-ayos ng kaharian na ito." Tuldok, dito pala dinadala ang mga tao na nakubkab ng mga kasundaluhan ng lahing engkanto. At totoo nga talaga, ang mga kalalakihan na nawala sa bundok kung saan naninirahan ang mga matatandang manggagamot, ay ginagawang alipin ng mga engkanto. At ngayon ang mga kalalakihan na ito ang mga inatasan gumawa at bumuo ng isang kaharian na tulad nito. At sa mga pangangatawan ng mga kalalakihan na ito, mukhang hindi sila nakakakain ng husto at sa figure pa lang ng lahat. Kitang-kita ko na ang kanilang pagod. Bulong ni Daryl sa kanyang sarili. At maya-maya sa loob ng kaharian, may isang lalaki na medyo may edad na ang biglang tumuba habang buwat-buwat ang isang mabigat na bato. Nakikita ni Daryl ang nangyari sa isang lalaki mula sa butas ng pader ng kaharian. At ang isa sa mga kasundaluhan na nagbabante sa mga taong alipin ay sumigaw at sinabi, "Hoy ikaw, anong ginagawa mo? Tumayo ka dyan at bitbitin mo ang hawak-hawak mong bato kanina." Sigaw ng isa sa mga kasundaluhan ng lahing engkanto. Naririnig ni Daryl ang sigaw. At ang isang lalaki na nagmula sa mundo ng mga tao ay walang imak at nanatili paring nakatamba. At ang isa sa mga kasundaluhan ng lahing engkanto ay naglakad patungo sa lalaki.
At sa pagdating nito, ito ay nagsalita at sinabi, habang sinipa niya ang katawan ng lalaking nakatamba. Ikaw, tumayo ka dyan. Huwag kang magpanggap na ikaw ay walang malay. Hindi ka pwedeng magpahinga. Kumilos at tumayo ka dyan. Sigaw ng isa sa mga kasundaluhan. Ngunit ang lalaki ay walang reaksyon. At ang isa sa mga kasundaluhan ay naglabas ng latigo na may mga tinak. At ito ay hinihampas sa katawan ng lalaking nakatamba. Ang latigo ay tumama sa katawan ng lalaki. At si Daryl mula sa labas ng kaharian na nakasilip sa butas ng pader ay nakikita ang ginagawa ng isa sa mga kasundaluhan ng lahing engkanto. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!